Guys, natanggal na natin yung maduming langis. Ayan, nakabit na natin yung, kakabit ko na lang itong filter. Minsan kasi kailangan na tayo rin yung gumawa niyan para masigurado natin maganda yung klase ng langis na binibili at saka yung filter. At ganun din yung mga makikita mo talagang natatanggal mo yung dumi. Ayan, napaka-importante rin yan. Tapos bukod pa rin, syempre makakatipid ka pa ng konti. Actually, mahal na nga ng ng langis ngayon eh. Hinahanap lang namin kahapon sa Walmart kasi mas mura sa Walmart. Ayan, nakaabot pa bago ito nag-price increase. Ayan, kakabit na natin yung filter na yan. Kailangan din talaga yan eh. Ibabaw mo. Dapat matuto ka rin yan kasi pagdating ng araw may kailangan gawin na yan. Hand tight lang talaga to eh. Sumisikip kasi to pag tumatagal. Ang hirap tanggalin. Ayan. Hand tight lang. Yung hand tight na yan, napakahirap din tanggalin yan. Pag nagpapalit na kanina talaga, binutas ko na lang eh. Ayan. Yan yung kumakain ng mga halaman namin eh. Yung kulokoy na yan eh. Yan o. Sinisilip kung anong ginagawa siguro namin dito ngayon. Ayun o, mga gutom na gutom. Nagutom sa pag-change oil. Yan o. Yung nakatala niyang change oil. Yan. Laka ng braso mo macho ba? Busy pagkain eh. Burger lang ang aming hapunan today. Tapos nakuha na rin ni Sandro yung pinagawa niya. Yung pinapinturahan niya. Hindi na nga namin naisama doon sa vlog eh. Oo, napachika eh. Di pa rin kasi ko nga nakaluto eh. Di na na-share. Di wala nakapagpakain eh. Pasensya na Sandro. Next time. Hindi nakapagpa. Kasi hindi pa ako nakaluto. Actually, nung pagdating niya, kadarating ko lang din galing sa... Kasunuran lang sila. Sa work. Juice lang ang nai-offer namin. Pero napachika na pa. Kwento naman ang maganda-ganda rin. Natuwa naman siya sa pininturahan niya. Yeah, yun. May mga bago siyang biling pintura din eh. Dumaan kami kanina nung bumili kami ng mga karne. Ngayon pala, pinabili ko siya ng karne kasi may order sa sa weekend. Napakaraming tao eh. Lagi kasing busy talaga ron eh. Alam mo naman, syempre, kung mas makakamura, di ba? Tsaka hindi lang dati mga Asian lang bumibili. Ngayon, ang dami ng puti bumibili ng mga tenderloin. Mas mura eh. Parang per pound, magkano kamurahan niya kaysa sa iba, di ba? Kahit na sabihin mo $1 lang yung difference kung marami ka naman bibili. Mas maganda na doon. Tsaka pag cash pa, may pa. Pag may cash, pwede ka pang bibigyan ka. Halimbawa, bumili ka ng liver, bibigay na lang yun. Chicken skin, yung mga buto-buto. Okay, sa may mga restaurant kasi laki ng kamurahan. Halos kami doon, parang mga may restaurant dun eh. Kasi box-box talaga pag namili. Dami. Nagde-deliver din ata sila. Yung isa, yung dalawang Pilipino na doon, sabi niya pang raw niya yan. Pang 3 weeks ko to. 3 weeks? Yung iba kasi dayo din eh, no? Hindi naman talaga taga Calgary. Drameller, mga ganun. Mas makakamura. Ito pala yung juice na binili namin sa sa IKEA last time. Try konti lang yung titimpla. Lagyan mo lang ng ice at saka sparkling water. Andun yung lasa niya. Parang refreshing eh, no? Lalo ngayon, umiinit na. Pero syempre, mas mainit sa Pinas. Kaya, kailangan stay muna sa bahay. Para iwas heat stroke. Ingat kayo dyan. Tapusin niya muna ang kanyang pagkain. Hello guys. Dito kami sa baba. Gininaw ako eh. Napa-jacket. Lilipat na namin yung mga litops. Yung mga buto-buto na Ito na ako. Ito natin. Ito kasi, dalawa namin yung ginawa namin. Ayan na. Cute. Tumubo na yung mga iba. 2 weeks. 2 weeks. Matinan na namin. Experiment ng pagtatanim. Gabutil. May gabutil na. So nagtanim kami niyan. Tapos nung nakaraan pala nung weekend,
May dalawang klase yung ano namin, yung style ng pagtatanim. Yung isa ito. Yung nasa bulak. Tapos, tsaka, pero mas tingnan, ilapit mo din. Pakita mo yung laki na mas malaki difference. nasa ano. Same ano yan. Same namin siyang tinanim. Tingnan nyo gano'ng kalalaki yun nandito. Nasa lupa. Nasa lupa at saka yun nandito. So at least ngayon may idea na kami. Na mas maganda, ayun o. Ito, medyo malalaki to. Tapos may mga ibang hindi tumubo. Ewan namin kung tutubo pa iba dyan. Kaya lilipat namin sila dito sa may buhangin na. Sa may lupa. Tapos nung weekend, ito pala yung ginawa rin namin. Nung linggo ng gabi, hapon. Pinagtatabas niya. Pinagpuputol na kasi ano siya ang dami ng bagong tubo. Tapos nilagas ko yung mga dahon para magano siya. Ito na yan Ito yung pinagtatanim. Pinutol ko yung sa mga ano nila, yung ulo. Tapos tinanim. Tinormahan ko sila ng ano. Yan. Yan yung mga dulo. Sana mag-ugat siya. Sana nga. Kasi sabi ko sa kanya, papatuyuin ba to? Hindi, tanim na. Ayan, tinanim namin direkta. Pero siguro naman tutubo siya. Ito ako natutuwa. Yung mga, yan. Yan. Tsaka nagkakakulay siya ng ano yun. Medyo nagkakapink-pink yung ibabaw. Cute lang. Nagkakainan sila. Mga isda. May mga nakuha siya mga itlog nung nakaraan. Nalusaw. Yan, nabugok lang Nabugok. Diba? Tagal na niyang mga iba yan. Ilang taon na yung mga yan. Lalagyan na unti-unti ng mga buhangin yung ano. Litops. Mga gaano katagal yan bago natin makita yung ano talaga nito? Mga 2 taon. 2 taon. Tagal nga, di ba? Yung ilan basta makita mo na medyo nabuo na siya. Huwag naman 2 taon. Kailan pa yun? Mga experiment na pagpapatubo. Ayun. Tuwan-tuwa sa mga pintura niya Kasi nakabili siya ganun. Hindi ako naligaw doon sa ano na yun Medyo matagal-tagal siya din nakabili ng mga pintura. Pati yung mga ganda ng lalagyan Bago na Sabi ko sa kanya, paano kasi ako? Bago na yung mga ng pintura mo. Alam mong bagong-bago itsura Pakita mo yung mga dati ng pintura. Itong dalawang to galing pa ng Pilipinas. Tsaka Bugbog. siguro yung mga dinala ko galing ng Pilipinas, siguro mga 10 piraso 10 na ba yan? O mahigit. Parang ganun. Tapos, nagbibili na ako dito ng iba. Pero pag umilim siya pa, unti-unti Kasi yung pagpipintura kasi, di ba, kunyari, may green. Tapos light green, dark green, olive green. Hinahaluan ko lang siya ng pag gusto ko light, lalagyan ko ng puti. Pag gusto ko ng forest green, dark green, lalagyan ko ng medyo black, brown, ganyan. Kaya medyo nakakatipid ng konti. Pero yung mga luma ko na kasi natutuyo na siya sa sobrang tagal na. Kaya kailangan niya na rin bumili. Ang mahal na. Magkano ganito? $5.40 na yan. Magkano ba dati? $3 lang Wala, ganun talaga. Lahat talaga nagmahal na Kita mo, ultimo pintura. Tapos nabumili sila ng pang-change. Natanggal lang nga yung yung tatak. Yan ang kanyang kaligayahan pag wala siyang ginagawa at day off, lalo pag long weekend. Magpintura. Nanonood lang ako ng movie or basketball, ganyan. Simpleng kaligayahan sa buhay ba?
Na habang, kumbaga parang ano yun therapy. Therapy sa isip mo, yung para mag-stress free. Meron kang ginagawa. Kumbaga, naano niya sa art. Ito, kagaya nito. Pininturahan ko itong kanina eh. Yung mga wash niya, yung mga brown. Tapos Para mas lumabas yung ano, yung metal niya. Mas lumabas yung detail niya. Medyo nadagdagan lang. Konti lang naman. Hindi siya ganun karaming ano. Kasi maganda na rin yung pagkakapintura eh. Kumbaga nakaka-relax eh. May ginagawa ka gaya nung medyo hindi nga magandang weekend. Kaya nung sabi doon kami sa baba, habang nagmumuni-muni, naisipan namin kalkali halaman. Ilang oras kami naabot sa baba eh. Dahil nagputol at nagtanim eh. Ano sabi mo? Ayoko na. Sakto na ko. Ayun. Kagano'n ako. Tagal ko nakaupo. Lipat ako sa sahig. Maya-maya, nakadapa na ako sa... Nakakuyakoy na ako sa may sahig eh. Kasi ngalay na ako sa dami ng ginupit, dami tinanim. Pero yung nalibang ka ba? Ano siya. Kumbaga therapeutic yung pagtatanim. Kahit sa bahay, kahit nung nasa Pinas kami, parang ilan pa lang yung mga alaga naming halaman. Tsaka isda. Isda marami. Talagang ang dami. Talagang inaano namin si Jeremy, nalagay namin siya sa fish pan. Ewan ko may picture pa siya nun eh, na nasa fish pan siya, magdadagdagan ng tubig na nagbawas tsaka dagdag. Nuhuli-huli niya yung mga isda. May fish pan, tapos may aquarium kami sa likod, aquarium sa harap. May fish pan din sa harap, di ba? Oo. So marami. Yun yung mga namin, nalalabas lang kami sa umaga. Pagkagising. Or magkakape doon, nakaupo lang kami habang pinapanood yung mga isda. Minsan nakakalungkot din kasi yung bahay na yun masaya dati. Ang dami. Dami nakatira. Nandun si Ninya, nandun si Kuya Boy. Tsaka yung asawa niya. Pag-uwi si Kuya Boy. Kahit nung before pang mag-asawa si Kuya Boy, di ba? Pag-uwi siya galing abroad, mag-stay ng ilang buwan. Tapos si Mami. Kaming apat. Ate Leti. Tapos may mga bisita, yung mga pininsa nila. Lagi yun eh. Mga pamangkin ni Mami kasi madalas umaga, tanghali na or hapon chika-chika na yun. Uuwi na lang after lunch tapos balik na naman ang hapon yun. Tapos nagtotongits pa sila, ganyan. Libangan. Nung ano kasi guys, nung buntis ako kay Jonas nun. Siyempre, hindi na bata ako ang nag-asawa, di ba? So, sa bahay lang kami. Tinuruan lang mag-tongits. Inuman ng tubig. Si Mami nagturo sa akin at si Ate Leti. Lagi akong lugi no kasi hindi ko alam mag-tongits eh. Puro tubig yung katawan mo, ganun. Inom kayo, may shot pa eh. Ito, tubig. Shot. Hanggang sa nung nagbuntis na ako kay Jonas, si Ate Leti naman, tsaka yung tsuhin niya. Ang kalaro ko, pinagbibigyan ko syempre, yun ang kaligayahan ng matatanda eh. Si Kaka pa, yung tiyuhin ko. Ano pa yun, may supply pa din sa amin yun. Kahit na... Nung nasa Korea. Inaabotan namin ang allowance yun. Nag-aabot-abot din ako doon kasi parang tatay-tatayan ko na rin yun eh. Tsaka mabait talaga sa amin yun. Tapos, yun nga, syempre, dumating na rin yung araw niya. Wala ka na, di ba? Sa Korea ka na. Isa-isa silang nawala. Isa-isa rin nag-aalisa na sa bahay. Si Ninya, nagkapamilya. Syempre, yung bahay nila doon sa may, doon sa... Novaliches. Doon sila napunta. Pero before pa ako pala muna. Nag-Canada nga. So dahil parang... si Ninya umuwi pa sa bahay yun. Pero si Ninya, nung time na ako, nasa, na siya, sa Manila na siya nagre-renta eh. Pero once in a while, umuwi talaga sa Bulacan. Yun, masaya pagka ganun. Hanggang sa pagdating niya, galing Korea, saglit na ako umalis. Yung nakikita mo yung unti-unti umaalis yung mga sa bahay. Nalulungkot din yung mga matatanda, syempre. Yun yung pinakamahirap sa sa parte ng magulang na unti-unti nang umaalis yung mga anak sa poder. Tsaka doon sa yaya namin, kasi yung yaya ko na yun, simula nung bata ako. Parang yung pangalawang magulang na nila yun. Yun talaga nagpalaki na sa kanila. Kumbaga, nalulungkot din siya kasi syempre alam niya na... Tapos sa kanya na rin lumaki yung dalawang anak namin. Kasi nga nung nasa Pinas nagtatrabaho ko, sa kanya na iiwan yung dalawa. Kaya nung tinatanong kami, pupunta ba kayo doon? Tutuloy ba kayo doon? Sa Canada, ganyan.
Kumbaga na minsan naiisip mo rin yung mga pinagdaanan mo, pinaggalingan mo, parang although makikita mo talaga yung improvement do sa buhay. Kaya lang yung mga pinagdaanan mo, parang nanghihinaya ka kasi siyempre masaya nun eh. Diba? Masaya, walang masyadong pera, walang masyadong problema. Pero wala kang masyadong inaalala sa buhay. Wala kang masyadong inaalala. Pero ganun pa man, yung parang dumarating pa rin kasi yung pangangailangan ng kagaya ng mga bata. Siyempre, nagkaroon ka ng pamilya, siyempre lumalaki yung mga bata. Gusto mo mabigyan ng mas magandang future. Future, ganyan. Ang kapalit, siyempre, yung pag-alis mo or paglayo sa kanila. Paglayo mo, ganyan. Kasi lumalaki na yung pamilya, di ba? Kailangan na nila ng tig-isang kwarto. Parang ganun. Kumbaga dumadami na yung pangangailangan. Lumalaki. So, may mga choices talaga tayong kailangan gawin din sa buhay na... may mga choices talaga. Kailangan Hindi dahil sa, ayoko na rito, gusto ko malis. Hindi. Meron kang mas gustong maano para sa mga anak. May gusto kang ma-achieve para sa kanila rin at mabigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Which is lahat darating, gaya namin. Nandun kami sa age na ito, malaki na si Jonas. Naisip din namin yun kasi, kita dati, dami kong buhok ngayon, wala na. Parang nakikita mo na talaga dumadami na yung puti sa pagtanda namin di ba? Nakikita na namin yung pagtanda namin. Kaya lang, syempre, hindi mo mapipigil yun Kaya ino-open na namin yung pag-iisip namin sa ganung sitwasyon kasi ganun din yung ayaw man namin gawin sa aming mga magulang or sa aming mga mahal sa buhay. Kailangan namin nangyayari, di ba? Kaya nga sabi sa kanila ayan, dati araw, bubukod kayo. Sabi nga sa kanya, paano yan? 2 lang tayo. Siyempre, hindi naman din kami, kumbaga, pag alis nila, nagtatrabaho pa naman kami kasi may mga bills, di ba? So, may mga araw ka ako na nastrabaho ka, day off ako, ikaw naman ang So, wala. Pero ano man, sabi namin, yung hilig namin, halos pareho, ganyan, mahilig kami sa halaman. So, yun yung nagiging banding namin. Yun nga yung sinasabi ko, yung simpleng bagay na hindi mo kailangan ng ganong kalaking pera para pasayahin ka, parang gano'n. Tsaka hindi, manap kayo ng as couple, husband and wife, or kung ano man, basta partner. Yung pagkakaanoan nyo, yung parang pagkakasunduan nyo. Yung kahit na 2 na lang kayo sa buhay at yung mga anak nyo may mga kanya-kanyang buhay. At least meron kayong ano pa rin, enjoy pa rin. May enjoyment pa rin kayo sa buhay. Enjoy nyo mag-travel dalawa, ganyan, o enjoy nyo mag-drive lang, punta kagaya sa... nila, di ba, nagbubuo sila ng Gundam, di ba, sila Louis, Jassy, Kumbaga, something na pagkakaabalahan, na kahit 2 na lang kayo sa buhay, hindi kayo ano nangyari sa atin, tanda na natin. Bakit ganun, bakit ganyan? Iba kasi parang lagi trabaho, ganyan trabaho. Parang nakakasuya, di ba? Tapos ipon tayo ng ipon para sa, sabi nga doon sa short clip na napapanood ko tatrabaho ka ng 5 days. Tapos 2 days kang off. Tapos minsan 1 taon kang mag-work, 2 weeks ka lang magbabakasyon. Parang pag na-realize mo, parang mas more on trabaho talaga yung time mo nauubos. So, hindi naman maiwasan dahil yung responsibilidad sa buhay. Yun nga Kaya nga sabi ko sa akin, hanggat maaari nga, kumbaga balance. Tapos mag-ipon ka para pagdating ng time na mag-retire ka, or hindi mo na kailangan magantay na mag-retire ka bago ka mag-enjoy sa buhay. Enjoy na yung buhay hanggat maaari. Enjoy mo na. Pero sa ko naman na to sa edad ko na rin na to, parang konti na lang kung ano yung gusto ko pang magawa or mapuntahan. Hindi na ganun karami, di ba? Wala naman tayo hiniling na mas higit pa sa kung anong meron tayo Yung nakagandahan Yung nakagandahan masaya tayo sa kung anong meron. Gusto lang talaga namin is maging ready kami pagdating din sa future na bumukod na yung mga bata. At least kaya kami. Kumbaga nag-e-enjoy pa rin kami. Baka sunod na mag-alaga ka ng apo. Takbuhan dyan yan. Kaya lang, malabo pa siguro yun. Ang mga Janakis namin alam niyo naman, pagka Pilipino tayo, di ba? Gusto magkakasama lagi ang pamilya. So kung magpapamilya man sila, nasa kanila yun. Kung bubukod sila, kung ayaw nila, okay lang din sa amin. Mas masaya yun. Mas marami, mas masaya.
Pero syempre, di ba, depende sa kanilang mga mapapangasawa. Kung gusto bumukod or what. Ganun lang. Yun lang ang takbo ng buhay natin eh. Pero syempre, iba-iba tayo ng gusto sa buhay. Iba-iba. Kumbaga, sa Pero amin, kung ano man yung gusto nyo gawin sa buhay nyo, gawin nyo. Kasi Gawin nyo walang kasi, kasiguraduhan kung anong meron bukas. maiksi lang talaga yung buhay. Kaya kami, sabi ko nga sa kanya, kung ano yung gusto mo, sabihin mo. Kung ano yung gusto mong gawin, ganyan, puntahan, sabihin mo, di ba? Correct. Ganun talaga eh. Ngayon, sa ngayon, dahil nga sa mga nangyayari, bawi-bawi muna kami. Pero syempre, ito, gumaganda ng weather. Sana makapag-drive-drive na sa bundok. Iba yung feeling eh. Pag nandun kayo, parang Nakaka-relax. sobrang relaxing. Tapos makikita mo yung ano ba, yung nature. Parang ang sarap dito. Chill na chill. Parang lahat ng lahat ng pagod, wala eh. Pag nandun ka. Yung bago tayo umuwi nun, di ba pinasyal ko pa kayo sa Johnston Canyon? Tayo, 4, di ba? Nag-hike tayo sa Gusto ko ulit bumalik dun eh. Kasi yung lakad dun, tapos yung hangin niya, iba eh. Tsaka hindi siya ganun kasi katarik yung hike nun. So, easy lang yung hike. Pero nare-relax. Napresko pa. Eh, yung dalawa, kailangan pag sumama isa, kasama isa. Pag hindi sumama isa, hindi sasama. Ganun yung magkuya eh. Siyempre, mga binata na, hindi mo na rin maano talaga. Hindi mo maano kung Iba na yung mga trip nila. Kung ano yung gusto talaga nila eh. Pero yun, nagkakasundo sila yan. Basketball, gaya last time. Shooting, eh, nag-aaya nga si Jonas eh. Sali raw sila sa tournament ng basketball. Sali ka ba? Ako? Oo, di ba? Tingnan natin. Sabi niya, baka daw hindi niya nakaya. Baka hindi ko na kayang tumakbo-takbo eh. Ay, kaya yun. Nakaka-ano ka pa eh. Siyempre, mga bata na yung mga kalaban mo eh. Hindi, may mga kaidaran ka nga daw, di ba? Yung tournament sabi niya, kaya lang mga naka-jersey talaga sila. Talagang laro. Talagang laro. Mapanood namin. 3 kayo magkakakampi. Dati naglalaro pa ako doon sa Ajinomoto noon eh. Nakukuha pa ako ng dun eh. Import. Doon lang sa may tabi namin, Ajinomoto. Bahay namin malapit sa Ajinomoto. Nanonood ka pa nun eh. No? Bago pa lang tayo nun. Parang kailan lang ngayon tatanda na natin. Ganda pa ng uniform ko no. Ginisa mix. Bago pa lang yung ginisa mix nun, di ba? Ay na. Mga binabalik-balikan na lang. Isipin nyo guys, Masayang yung mga memories. Yun nga yung sinasabi ko eh. Yung mga memories na talagang hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga pa. Yung mga simple namin pa-date-date sa McDo lang nun. Meron kaming yung strawberry sundae. Basta kailangan sa may second floor. Para kita yung mga dumadaan. Kasi hindi pwede mahuli kasi nga masesermonan ako ng aking mami. Ilang taon lang kasi. Kala ko, yan. At least, malaki na yung mga sana hindi inabot ng matagal ni mami nun. Tsaka ni daddy mo. Ang aga na wala kasi ng mami. Kasi siguro kung yung buhay ang mami at daddy ay tuwan-tuwa yung mga yun. Siyempre. Tapos madala mo dito nung malilit pa sila. Ay, nako, ganun talaga. One day. Magkikita-kita rin sa finals. Yeah. So, yun na naman guys. So, yung pagpasensya na yung namin parang masaya na may malungkot. Masaya. Andun pa rin kasi. Naiyak siya. Nakaisip niya si mami niya eh. Ganun talaga ang buhay there. Tumatanda na at nagiging emotional. Nagtatago ka pa sa camera. Nagiging emotional. Ay, naka. Naisip ko lang din si mami kasi nun eh. Ay, naka. Sige na. Paalam ka na. Hindi na ako magsalita. Ewan ko ba, basta pag magulang pag-uusapan. Ay, naka. Ay, nako. Ikaw na mag-close dear. Thank you guys. Pinaiyak mo ako. Okay. Nagkikwentuhan lang eh. Tapos bigla ka na lang naisip. Siyempre, ganun talaga yung buhay eh. Ganun talaga eh. Darating tayo sa punto na ganun habang tumatanda ka sa isang
nababawasan, nadadagdagan, may mga nakikilala kang bagong kaibigan, may nawawala din. Ganun ang buhay eh. Kaya lang, malungkot. At saka si Mami ko parang sobrang, mag-43 lang siya nung nawala. As in, kapapanganak ko lang kay Jermaine. Diabetic kasi si Mami nun. So, sobrang aga. So, bisa maayos mo, sana nakita niyo yung mga bata. Ay, nako. Si Daddy, ganun din. Although kahit pa paano, nakita niya yung mga bata na, pero still, bata pa rin siya nung nawala. Ganun talagang buhay. Naiyak na siya ng todo. Ayun na ito. Sige na guys, at kami papatahanin ko pa tong bebe. Bebe, tahan na. Nilalako mo. Galing mo magpayak eh. Ganun talaga. Ay, nako. So, paano guys? Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.